bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:00 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Marso 23, 2026. We are down sa ikaapat nga Lunes, sa limatan nanong nga Lunes, sang bulan sang Marso. Grabe do sang San-O lang kita nun nag-cover sang aton man nga Paraw Regatta Festival 2026. And here we are mga abyan, no, malapit na lang sa katapusan sang bulan sang Marso. I hope no ang tatlong bulan sang tuig 2026 nangin maayo para sa aton nga tanan. Kag kabay pa no na-achieve ang 1/4 sang inyo dira no nga wish list for 2026. Mga biyan, welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Kag sa kinaandan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Ereniata. By the way ha, subong March 23, I believe pila sa aton nga mga delegation no for our Western Visayas Regional Athletic Association meet nakapauli na. Sa mga biyanok, madinalag-on na naman nga regional event ang natabo diri man niya sa aton sa Western Visayas pagkatapos nung kahapon Sunday ang aton nga closing ceremonies for our Vibra Meet. Kahapon no ginpadunggan ang pila naton ka mga student athletes. By the way, congratulations. Congrats no sa aton nga mga student athletes nga nangibabaw gid sa nangituhay naton nga sporting event. We have more than 20 ka mga sporting event no for this year's edition sang Vibra Meet. Nakita naton no ang resulta sa pila ka semana, pila ka bulan nga preparasyon sang aton nga mga student athletes, sa mga coach naton, sa mga trainers naton. And we would like to congratulate no of course no ang aton man nga pag-congratulate no despite no sa mga student athletes naton nga wala nakakuha sang medal or wala nangin mapinalaron.
congratulations still no sa inyo bangod mga ben ha inang pag-represent ninyo alone no sa isa ka event no isa ka sporting event sa regional level is already a big achievement. Hindi tanan no mahatagan sang kahigayunan nga makapadulong sa regional meet, maka-represent no sang ilang schools division office. Hindi tanan no maka-represent sang ilang SDO, but kamo no nagpadulong dira sa Pasig para sa aton nga regional meet dako na ini nga bagay, and we would like to congratulate no sa inyong effort, sa inyong sakripisyo. We've seen you, we heard no ang inyong story. And speaking of story, later on mga abyan ha, may makaupod kita diri nga isa ka espesyal nga bisita. Nakakuha mga abyan, hindi lang isa, hindi lang duha. Ka-gold no ang nakuha niya sa aton nga recently concluded nga Vibra meet niya mga abyan sa chess. Before ko i-introduce no ang aton nga makaupod subong nga hapon, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update, kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa aton piyak nga linya si Sir Rolly Cuenca sang DOST Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, good afternoon. Yes ma'am, good afternoon no kag sa aton man nga mga tagpalamati. Naman naton latest weather update sa subong adlaw, March 23 year 2026. Sa karon ang easterlies or mainit nga hangin dalin sa dagat Pasipiko ang nagaepekto subong sa bilog nga pungsod. Gani bangod sini sistema diri sa aton sa Western Visayas, maka-experience kata sang generally fair weather no mainit kag mapaang aton panahon. May mga posibilidad lang kita sa gihapon sa mga isolated yung mga pugulan ulan pagpangilat pa nag-o-off dala sining easterlies. May natubtob kasarangan naton nga hangin gikan namin na silangan, magdalay ni sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Aton nga maximum heat index or kapaangon nga posible mabatsagan sa subong adlaw, posible magalabot sa 37 degrees Celsius. Adlaw naton nabot la kala sa 52 kag magatuno din ni siya alas 6 punto karon sa hapon. Kagaman naton latest sa update alindi sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. Sir Rolly, balikan ko lang, wala kita sa may ginalauman or may ginamonitor nga bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Yes ma'am, sa karon wala kita may nasiklatan. Sir, sa liwat pila ganyang aton nga maximum heat index kag kun nalabot na bala naton ina no as of 1:09 PM. As of now, sa karon ma'am, ang forecast naton is 37 degrees Celsius, and based sa aton nga observation subong alauna, nasa 34 pa lang kita no, so posible pa ini siya magtaas sa peak no naton between 2 to 3 PM naton nga heat index. Sir Rolly, bag-o lang gid no ang aton nga Pag-asa nag-declare sang termination sang aton man nga northeast monsoon kon amihan no. Ano bala no ang epekto sini, ano ang lauman nato no nga mangin epekto sini sa aton, Sir Rolly? Yes ma'am, so since nga may declaration na kita sang amihan or termination sang amihan season naton, meaning natapos na ang malamig naton nga season no, so it's officially start sang hot and dry season or tagilinit na naton. So expectaron naton or lauman naton nga mag-aumpisa na naman no ang mainit kag mapaang naton nga panyempo since magadominante ang easterlies naton nga panahon. Sir Rolly, ano bala nga bulan no ang lauman naton nga mainit or tuman gid kainit ang aton nga mabatyagan? Well, ang pinaka-peak sang init nato na between sa mid-April to March to May nga mga binulan mo dira naga-peak ang hot and dry season nato. Posible, Sir Rolly no magdangat sa PLA ka degree Celsius ang aton nga ma-record nga heat index sa mid-April to May. Well, usually ang aton nga mga heat index no naga-range man lang na siya or naga-average between sa peak naton between 40 to 44 degrees Celsius. Lastly, Sir Rolly no ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, sa aton mga tagpalamati no sa subong nga binulan no or sa tubong nga mga tinion since nga nagumpisa na ang hot and dry season naton. Gapanugyan gid kita nga mangin hydrated or stay hydrated kita no, as well as likawan na mga outdoor activities. Especially sa inuras ang alas 11 at alas 3 at the same time no kung magsuksok kita sa mga lightweight light colored clothing and mostly mag-monitor gid sa panahon naton pagi sa pagpamati sa Radyo Pilipinas.
Okay, with this Sir Rolly, madamo gid nga salamat sa pagdulong mo sa amon sa pinakalitas nga weather update. Maayong hapon. Yes, ang thank you kag mayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Rolly Cuenca sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So easterlies mga biano ang nagaapekto sa weather sa bilog no nga pungsod, and as mentioned earlier ganito ang aton nga Pag-asa nag-declare na sang termination sang aton nga northeast monsoon no kun amihan, and ang pag-prepare nato no sa warm and dry season. So lauman nato no ang peak sang sininga kainiton mabatyagan nato no mid of April until May ganino sa mga kautura naton dira no much better nga likawan gid naton ang pagpatial no sang init between 11 AM to 3 PM, but for those yang nga ti hindi malikawan nga kinahanglan gid no magabulad sa adlaw bangod man sang inyo nga obra, make sure nga ti nagapahuway no naga-break from time to time. Pag syempre ang pag-inom gid sang tubig dapat hindi pagkalimtan. Philippine Standard Time na una 12 sa hapon. Mga abyan, as mentioned earlier, isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Recently mga abyan no, or yesterday no, Sunday, giniwat ang aton nga closing ceremonies for our regional meet nga ginpanagbalayan no sang syudad sa Pasig kag Schools Division Office of Pasig City. And we have more than 400 no nga mga medals nga gin-award sa aton nga mga student athletes. And we are very fortunate mga ablano bangod subong nga Lunes makaupod naton mga abyan ng isa ka atleta nga nakakuha hindi lang isa o kun duha ka gold medal sa giniwat ng chess competition. And we would like to say thank you no sa iyaman nga mother no sa pagpatigayon nga makaupod siya naton diri sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Mga abyan, I believe yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita, isa mga abyan sa mga mag-represent sa Western Visayas Regional Athletic Association meet sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, si Sir Roslan O. Pamplona. Hello Sir Roslan, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon po. Yun. Sir Roslan, una sa tanan, no, thank you so much no, for saying yes nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Of course no, sa imo nga proud parents no nga nagpasugot nga makaupod ka namon subong nga hapon. Sir Roslan, no, una sa tanan, pwede mo bala mapakilalang imo kaugalingon? Taga diin bala ikaw dira sa syudad sang Pasig? My name is Roslano Pamplona from Pasig City. Ako nga sa Pasig, Simeon Aguilar Street, Pasig City. Yun, taga Banwa lang gali ini si Sir Roslan Pamplona. Sir Roslan, ano ang nabatsyagan mo subong no? I know no nga tapos nakita sang aton man nga Vibra Amit, but nag-sink in na bala sa imo? Ano nabatsyagan mo until now nga isa ikaw sa mga gold medalist naton sa regional meet? Pigid ka tama. Mm-hmm. Bali sir, ano nga kategory ang imo nga gin-applya or ginhampangan no, sa aton nga Vibra Amit? Blitz, rapid, kag standard. Mm-hmm. Sir, this is not the first time nga nag-represent ikaw sa SDO Pasig sa isa ka regional meet. Alas about no sang saan ikaw nag-umpisa sa pag-represent sang inyong manyang lugar no sa aton nga regional event? Ano lang po, ng first time po. Mm-hmm. Pero sa iban sir nga mga kompetisyon, hindi ini first time nga nag-represent ikaw sa Pasig City? Hindi po. Mm-hmm. Ano nga mga events sir ang imo nga ginhampangan sadto kag sa diin? Genesan po, Katang Pinoy.
Mhm. And during the Batang Pinoy, may ara man ikaw ginpauli nga medalya? Opo. Mhm. Ay, wait lang po. Sa ano po? Ah, Pronto Prinsesa po yun. Mhm. Last year pala. Mhm. Ang Puerto Princesa Gold is medalist. Batang Pinoy ina siya, sir. Opo. Mhm. Sir Roslan, curious ako no, sang san-o nag-umpisa ining hilig nimo sa paghampang sang chess? 3 years old po. Mhm. Nga aman, nga ano ang nagtulod sa imo nga maghampang sang chess? Ginpampang ko ni mama tapos naging fashion. Mhm. Pero sa family ninyo, sir, may ara sang mga nagahampang na nga daan sang chess? Opo. Kuya at ate ko po. And then na-inspire ikaw nga magampang man sang chess? Opo. Mhm. Wala man ikaw nabudlayan. Ano ang mga first nimo abi nga game talas about no sang imo nga first experience gid no sa pag-intra sa mga competition o kon game no? Ano ang imo nga nabatsyagan? Papig katama kay nakahampang ko ka sa tournament. Mhm. I believe Sir Roslan no ang inyo nga coach is also your father. Opo. Mhm. So nangin mahapos bala para sa imo no nga ti si papa nimo ang imo yang nga coach sa sini nga hampang. Opo. Kay hindi daw mabudlay Mhm. mag-practice todo. Mhm. Pero si papa mo, Ma-practice. Pero si papa mo Sir Roslan stricto man especially no sa pagtudlo sa imo or maid-id si papa mo sa pagtudlo sa imo sang chess. Hindi manggid. Mhm. And I believe ang imo nga sige sir, padayon lang. Disiplina sa amon nga ginapa-practice kami todo kag para man sa amon daw sa future namon. Mhm. If you don't mind sir no sa ako nga pagpamangkot pila ka mo nga mag-ululutod? 5 po. Bali ikapila ikaw sir sa inyo nga mag-ululutod? Katatlo. Ikatatlo. So, ang imo nga duha ka magulang nagahampang man sang chess, kag si father manimo ang naga-train sa ila. Nasa yung kapatid ko po na lalaki nasa UST na po, yung babae nasa NU So sa ikaw, Manila. So ikaw subong diri ang nabili nga ginafokusan sang imo man nga tatay. Opo, at ano ko po, yung Libayon, Ang imo nga manghod. So bali ang manghod nimo sir, ano nga grade subong? grade 8. Tas ikaw yes sir, ano ka na nga grade kasi diin ikaw naga-school? Grade 10 sa Pasi Montessori. So ano ang imo nga preparations no antes ka mo naghampang sa Wavra Amit, ano ang mga preparations nimo sang kaupod man ang imo nga father? Practice todo, exercise kag discipline. May ara ba lang nga tips nga ginhatag ang imo nga duha ka magulang antes ikaw naghampang? May hara ng ma-focus todo sa practice kag igina-inspire ko gid sa nga duwa. So bali ang imo nga duha ka utod Sir Roslan no mga national player ini sila sang ilang or mga players ini sila sang chess sa duha ka schools dito sa Manila. Opo. So ikaw ano ang imo nga plano? Gusto mo man bala no nga magsunod sa ila nga yapak sang imo nga mga magulang? Opo, ma-try out sa US sa magurang kong lalaki. So subong Sir Roslano, isa ikaw sa mga ma-represent sa Western Visayas sa aton nga palarong pambansa. Ano na ang preparations nimo no o kaupod ang imo nga father? Sa ano ka mo maumpisa na sa liwat ma-training right after sang sining regional meet? Later po. So may ara ikaw nga may mga tips na ikaw no. I know no madamo ikaw sa mga naatubang during our regional meet no nga mga iban nga players. So may nakuha bala ikaw nga ideas no para paano pagid ma-improve ang imo nga skills para sa aton nga palarong pambansa. Opo, meron po. Ano ini nga mga skills sir? Ang mga techniques. Patience.
Si mother nimo sir nakita ko proud no nga mother gid during sa imo nga competition. Ano ang imo nga mahambal sa imo nga parents, so especially sa imo nga father nga nagatudlo gid sa imo kag sa support man sang imo nga mother. Thank you gid sa suporta nanda kag wa nanda ko ginapabayaan. Mhm. Sir Roslan, no, before I let you go, basi mi ara ikaw nga mahatag nga advice no sa iban nga kabataan nga magahampang man sa aton nga regional meet or gusto no nga sundan ang imo nga achievement, anong imo nga ma-advise sa iban pagi nga kabataan? Discipline, hindi gid sagad cellphone or gadgets iban. Exercise para hindi kita magkasakit, kag kaon todo para sa health naton. Mhm. Curious ako, Sir Roslan, no? Wala ikaw naga-cellphone? Wala ikaw nagababad sa cellphone? Kisa lang kay ga-practice kami todo. Mhm. Sa diin ka mo dira, sir, sa Pasig naga-practice? Sa balay. Dira sa balay. So, kada ano ka mo naga-practice sa imo mga father? Is it every day or thrice a week or once a week? Kada ano ka mo naga-practice? All day gid. All day. So, pagtapos ni mo eskwela, pagpuli, naga-practice ka mo dayon. Yun. Sir Roslan, basi mi luyag ikaw nung i-shout out o kung pasalamatan. Take this time nga pasalamatan sila, Sir Roslan. Mapasalamat gid ko na sa principal namon nga directress nga si Miss Viol, kag parents ko, kag moderators namon, kag mga classmate ko nga nagasuporta and friends ko, kag ang inspiration ko. Yun. With this, Sir Roslano, thank you so much, gid, sa time nga ginhatag mo diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo, kabay pa nga ma-inspire kapag gid no sa aton man nga pagahiwaton nga palarong pambansa sa Agusan. Sir, good luck, Sir Roslan, and once again congratulations sa imo. Diba? Thank you, sir. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, si Sir Roslan Pamplona, ang ato nung gold medalist sa ginhiwat bago lang nung Western Visayas Regional Athletic Association meet. So si Sir Roslan once again nakakuha sang gold sa standard no chess naton. Nakakuha man siya sang gold sa blitz category kag rapid category, samtang no silver or bronze medalist ang aton man yang STO Pasig City sa team standard, silver medalist ang team blitz, kag gold man no ang nakuha sang team rapid sang SDO Pasig City. So congratulations no sa team blitz sang Pasig City upod si Sir Roslan, si Sir Rolando III Pamplona, kag si Charles Aldrin Ambrosio. Sa aton nga rapid team nga kaupod ni Roslan no nga nakakuha sang gold si sa liwat si Rolando III Pamplona kag si Charles Aldrin Ambrosio. So congratulations no sa aton nga chess team sang SDO Pasig City. Ang Pasig City mga bin nakakuha sang 5 ka gold. So kalabanan no ang gold sang Pasig City sa aton nga chess. And I think sa boxing no isa diri ang aton nga nakakuha man sang gold sa SDO Pasig City sa Wivra Ami. Philippine Standard Time 1:24 sa hapon. Sa liwat ng luyag naton pasalamatan ang mother no ni Sir Roslan sa siniman no nga kahigayunan nga makaupod nato no ang iya nga bata diri sa programa Balita Sosyal. And we are praying no sa aton nga mga student athletes nga mga nagdala og kahapon no nakita naton all smiles gid ang aton nga mga estudyante, although mga bino nasaksihan naton no nga miara sa mga student athletes naton nga pagkatapos ang championship games nagahibi no bangod nga ti gusto gid nila nga i-represent ang Western Visayas sa palarong pambansa. Unfortunately no
ang piyak nga kampo ang nagdaog. Nonetheless, mga abyano, ang bako gani kaina no ining pag-represent ninyo sang inyong nga SDO sa regional level is already an achievement. Hindi tanano mahatagan sang kahigayunan nga magdaog sa district meet or sa congressional meet, no? We were lucky bangod na kamo ang nag-represent sang inyong nga STO sa Regional Meet 2026. Bawi, no? Bawi sa iba niyaton nga mga student athletes. Siyempre, congratulations naman sa aton nga mga coach, trainers natin, mga chaperones, and all members of our technical working group. Kudos sa inyo. Ang aton mga biyan nga SDO Iloilo ang gindeclare no nga overall champion sa Wivra Meet 2026 with 207 gold, 136 silver, and 93 bronze. Nagapangunawa diri ang Urban Blaze ang SDO Iloilo City, 107 gold, 87 silver, and 94 bronze. Kag ang aton nga second runner-up ang Mighty Maroons ang SDO Aklan with 51 gold, 65 ka silver, kag 116 ka bronze. Samtang no ginsundan ini sang Golden Warriors ang SDO Capiz, Blue Islanders ang SDO Guimaras, Yellow Thunders ang SDO Rojas City, kag Pintados Brave Hearts sang Pasig City. Sa aton nga para games sa gihapon no ang Iloilo Giants ang SDO Iloilo ang nagapanguna or gindeclare no nga overall champion with 52 gold, 23 silver, 5 ka bronze. Congratulations man no sa aton nga mga student athletes sa Para Games. Ni ara magita no na interview nga isa sa mga nag-participate no sa Para Games, si Sir Lawrence no nagdaog ini siya sa 200 meter sa Para Games competition last year no siya man na ang nagdaog, and this year no nadepensahan niyang iyaman niyang titulo. And according sa yan no, ready na gid siya for palarong pambansa. Philippine Standard Time, 1:28 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagbalik, makaupo naton ang tagpamaba sa DepEd Western Visayas Sir Hernani Escolar Jr. Ibaluon naton no pila ka mga schools ang nagsuspend sang ilang in-person classes bangod subong nga Lunes no may ara sang ginpatigayon nga transport holiday ni bangod no sa padayon nga pagtaas sang presyo sang aton man nga gasolina. Kung may mga salakyan kanay nagapanghakroy ka kay buwas lauma na naman ang pagtaas sang presyo sang gasolina. So hibaluon naton pila ka mga schools ang nag-suspend sang in-person classes kag nag-shift sa alternative delivery mode. Kag syempre ang assessment sang aton nga DepEd Region 6 sa bag-ulang takop nga Wivra Amit 2026. Mga biyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak, luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
Philippine Standard Time, 1:35 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamatik mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Erenyata. Mga biyan, subong Lunes, may ginapatigayo ng transport holiday. Ang pila naton ka mga public utility vehicles dariya sa syudad sang Iloilo. Gani hibaloon naton subong hapon no kung may ara bala kita mga buluthuan diri sa Western Visayas nga nagpaiway man sang ilang in-person classes bangod man sa sini nga transport holiday. Siyempre, no, hibaloon naman ang assessment sa DepEd Western Visayas sa bag-ulang tapos nga Wibra Ami 2026. Mga biyangari sa atong piyang linya ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon. Yes. Sir Hernani, una sa tananuluyag naman hibaloon, may ara bala kita no nga mga schools nga nagpaiway sa ilaman niya nga in-person classes bangod man no sa sini nga ginahiwat nga transport holiday. Based no sa executive order no nga ginpagawas ng atong sini nga halangdon nga Mayor Raisa Treñas. So we abide with that guidelines no, and based atong sini nga monitoring diri laman no sa may City of Iloilo. Ang currently no mayara kita sang suspension of in-person classes. So automatically kung tanong sini naton, this is the week no nga gina-deliberate na ang aton sining mga grades sa aton sining mga kabataan based on our school calendar sa public schools. Kung tanong sini naton, we have around 66 ka mga public schools sa Bugos region, Bugos na Iloilo City rather, nga division, and included ra no ang Iloilo National High School. Dugang isa na dara kay naka-situate ang Iloilo National High School sa city. Yes. But ang may LGU may jurisdiction sa iya is ang Iloilo City, but ang naga-manage sa iya ang division of Iloilo. Yes. And all in all ay if sa current data naton, mga 174 na no ang atong sining public, private, and SUCs and LUCs diri sa may syudad sinisang Iloilo. So dugang kami ni sa isa 175 that includes the Iloilo National High School. So this is in accordance with the executive order from the Mayor of Iloilo City, Mayor Treñas. So nasunod kita no sa bayan sinisang Department of Education. Yes. Although sir, this is a nationwide no nga transport holiday, but ang other naton nga provinces wala kita sa may na monitor nga nag-cancel or nag-suspend sang in-person classes. So far, ang data pa lang na-receive naton through our DRRM, kaya sila sining nag-monitor no, sang suspension of in-person class. Iloilo City pa lang nakuha naton because may yara sang legal basis. May executive order kita. So we really have to abide with that. Yes. And I believe, sir, ang aton nga DepEd Regional Office 6 nagpatuman man sang work from home subong Lunes san o ang ma-resume no ang inyong manyang operations. Based on our advisory, kaga-guidance ng sa atong sing regional director, tomorrow back to normal office operations na kita sa bayan sinino sang regional office. Pero sir, nagapatuman no inline man sa sinino nga energy conservation no nga efforts sang aton nga DepEd, nagapatuman kamo sang work from home arrangement kada Friday man dira sa DepEd Region 6. Yes, as guided sa atong sining DepEd memorandum from the central office, all of our non-teaching personnel sakop ini siya sa sining guidelines ngayon. So that includes ang atong sining regional office diri sa may Duran. So currently we are working 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday, and naka-work from home kita tanan kami nga mga non-teaching personnel diri sa region every Friday. So despite no nga naka-work from home kita, still no the basic services gina-provide sa gihapon naton through online means. Yes. And sir no, sa bag-o lang naton natapos kahapon nga awarding ceremony sang Wibra Amit no, ano ang assessment sang aton nga DepEd Western Visayas sa aton nga regional meet for this year?
Successful. Amo na isa sinika word no. Extravagant kid ang pag-host pagid no sa atong sininga host city, which is ang syudad sinisang Pasig through Mayor Attorney Stephen Palmares. So dako gid no ang bulig sang LGU in terms of the coordination, the preparation, the logistics, kag hands-on no ang atong sininga mayor dito, just to make sure nga mangin successful ang pagkanda sang atong sininga Vibra 2026 sa Maya Pasig City. So currently, because nga natapos na ining hampang and ang mga hinampang naton, and we already have identified kung sino-sini ang mag-proceed sa palarong pambansa. Ang tanan niya nakakuha sang gold medals for elementary, secondary, and para games will be checked no sa atong sining regional screening and accreditation committee kag i-submit ang ila sining mga ngalan once they pass no sa atong sining accreditation process before we proceed to palarong pambansa. And because of this, one of the mandate no sa atong sining regional director is to conduct a intense training sa atong sining mga atleta. It's a 1-month intense training for them. Agud sining ma-prepare gid sila no sa pagsabak sa palarong pambansa. And I think ang atong sining halangdon nga mayor sang Pasig City opened their doors no to host this activity. Kay we know nga sports enthusiast ang mayor, si Mayor Stephen, and he really wants no to make sure man ka makabulig man sa aton. Agud sining nga na if not nga ma-maintain naton ang aton sining rank, which is a second runner up, rank number 3 kita sang tinalikdan sining palarong pambansa. Kung hindi natin ma-maintain, dapat masurpass natin din siya. But singon, we are aiming a notch or two higher no with our previous sining record. Kasi kung tanong mo sa ni Ma'am Marian, I think it was the other year na naka-rank naka-rank number 2. Yes. Oo. So it was not an easy feat no sa part sa ato sining mga athletes. They've sacrificed, nagpulaw-bugtaw ini sila, todo ang suportas ng ilang ginikanan. Ang mga coaches naton, grabe man ang paghatag sang training sa ila. So with this, the region wants to be on top of it. So that's why we will be having this intense training. So currently, ang ginapreparahan na lang sa atong sining regional sports officer is ang guidelines no on how this will be conducted, pila ang mangin expense nga ma-incur naton. But kung si mayor pa pambalon gani, it's not expense no but investment. Kung once nga nag-spend ikaw sa sports, it's not an expense but rather an investment sa future sa aton nga mga kabataan. And subong man ang dates and venue, amo nang ginaplanuhan subong no agud sini nga mapreparahan naton. Maybe siguro after the Holy Week, dara na kaga mabalaan naton no kung saan ang schedule sang intense training sa aton sining mga atleta. Kaga for this year, kung tanawon mo sa ni Ma'am Marian, ang aton sining overall medal tally, all of our 8 divisions may gold medals sila. Kusingon they will be having a representative sa palarong pambansa, unlike the previous years na kung sa diin ang nagadaog sa bahin siniya sang regional meet are those coming from integrated meet. So kung integrated meet ka Ma'am Marian, for example, nagampang bino ang Iloilo City and Pasig for a certain sport, let's say for example chess, chess nadaog sang Iloilo ang Pasig. So bisan amo na gilang to ang isa ka atleta nga sa Pasig, so hindi siya ma-represent. But this time, because per division kita, ma-represent kita ang per division. So pagtanaw naton subong sa aton sining overall medal tally, even no ang smallest ang new nga nag-join sa sining no sa sining wibraan naton, like ang mga city, kasi dati wala ning city nag-join as a separate separate ano nga ni Ma'am Marian, separate nga delegation. Iloilo City, Rojas City and Pasig City will have an athlete no na ipadala dito sini sa may palarong pambansa sa Agusan del Sur. Yes. So, kami expect sir sa 2027 will be the same no? 8 ka division officers ang maghahampang sa atong regional meet. Kung tanong sinin natin no, unless and until there will be changes, but kung tanong sinin natin kung ano ang atong sinin nga sunod nga
guidelines this year in terms of our delegations. It's going to be the same thing, Ma'am Miriam, until such time that there will be changes. But kung nasugudan na ina siya, sunod-sunod na ina siya, sige-sige na ina siya. So we look forward no nga next year mas kuan na gid, mas intense na gid no kay maka-prepare na gid ang atong sini nga mga newcomer na delegates. Delegation, particularly Rojas City and Pasig City. So we know nga this is going to be a big challenge sa aton sini nga LGU and also division offices. Despite no nga they've start just this year sa regional meet, but still no nakakuha sa nga medalya. Like Rojas City may 9 ka gold, 28 ka silver, kag 50 bronze medals. Ang Brave Hearts, ang Pitados Brave Hearts, ang Pasig City, may 5 gold, 12 silver, and 27 bronze medals. Ang Iloilo City, may 107 gold, 87 silver, and 94 bronze medals. So, this is the first time for them to join the regional meet, but still, they've showed their best, kag madamo sila sa nga medalya nga nakuha. Yes. Sir, balikan ko lang sa aton nga mga champions. Sir, like for example, sa aton nga team game sa palarong pambansa, magakuha kita, like for example, ang Iloilo ang nagdaog sa football, magakuha kita sa ibang nga players sa other provinces naton dito para nga maghampang sa palarong pambansa, or is it ang Iloilo gid ang ma-represent sang Wibra Amit sa palarong pambansa? If my memory serves me right, no, there's a modified modified rules sa bayan sinisang team sports nga kung sa diin ang core team, magsiling kita nga core team, that's going to be the same set of athletes na nagplay halin sa lower meet pakato sa regional meet, and once na mag-proceed na sa palarong pambansa, they can play they can play they can get players from other division as an additional players for them. So it's a modified rule sa bayan sinisang aton nga mga team sports. Yes, kay tinadumdum ako, sir, kung hindi ko magsala, if my memory serves me right, no, ang Iloilo elementary boys nato nagdaog SDO Iloilo last year, kag may players kita from Negros Occidental, I think naging kuha no sa last year naton nga palarong pambansa. Yes, okay, because there's a guidelines sa modified sinino nga pag-select ng players. Ang importante dara kada basic rule is ang core team, but silingon nga ang players kaya nga nagdaog sa regional meet, dapat sila gihapon. Wala sang dugang. Tapos ang idugang wala sang buhin rather or changes sa ila sa core team. Makadugang lang sang additional sini. I think it's gonna be 3 for our team sports. Yes. Sir, how ready na kita for our palarong pambansa? Ano ang goal natin for palarong pambansa, and saan o ganin siya hiwaton, sir? Based on the announcement sa atong senior regional director, before we will proceed sa palarong pambansa, there will be an intense training. Amo nang anay ang atong ginahatagan sang focus right now, the preparation for such, kita na-identify na naton ang composition sa atong sininga mga players. Next na is there will be a team from the region to do the ocular inspection dito sini sa may aton nga ability school, and also playing venues naton dito sa may Agusan del Sur. And currently gakuan kita nung sang official date yet, but ang information nga na-receive naton diri sa region is May 24 maga-start ang hinampang dito sini sa may or maga-open ang palarong pambansa sa may Agusan del Sur. So currently we are focusing now our efforts on the conduct sa sining 30-day or 1 month month-long sining intense training sa atong sining mga atleta, kay this will really be of big help gidya sa ila to boost their morale, to enhance their skills, and to make sure that they are ready sa pag-conduct sinisang sa pag-participate naton sa palarong pambansa. Yes. Sir, nari isalot ko lang with these 8 naton nga schools division offices sa Western Visayas, will there be changes sa pagtumod naton kung sino ang mangin next naton nga host for our regional meet? I think sa previous naton gina-rotate ini per province. Actually, currently, hindi ko lang po pangunahan, but we will be issuing a
either a press release or an announcement in the next coming days kung sinong mag-host sang masunod sining Wibra 2026. So we will wait, no? Abangan lang kung sinong mga mag-host sa next. But amo na padayon ang atong sining coordination in due time mabalaan, no, ang mabalaan kung sino mag-host ng Wibra. In terms naman niya of palaro, ang rules nila dira is Luzon, Visayas, Luzon, Mindanao. Balik-balik na siya. That's why kung tanawon mo si Miriam, no, Mayor Stephen really wanted to host palarong pambansa in 2028 kasi subong 2026 Mindanao. Next year mabalik na siya sa Luzon, and 2028 magabalik na siya sa Visayas. So amo na nga handom din, no, sa atong sining mayor dito sa Pasig City to host palaro in 2020. Yes. So ang aton sir nga dapat Region 6 is supportive sa siniman nga plano nga pagbid sang Pasig City. Actually we are very supportive, no, kay dako ina siya nga boost sa aton dire nga moral. We are the region na mag-host sang Wibra sang palarong pambansa, and also it will be a big help man, no, sa aton sining mga sports enthusiasts diri sa region. And also on the sidelight, although it's not related, but on the economy gida sang isa sining kalugar dako ina siya nga bulig and tourism, Miriam. So kita sa region, whoever will be the host for palaro there is Region 6, we are full support kiti, no, sa sinang LGU nga na kung once na makuha naton diri sa Region 6 ang pag-host, no, sang Wibra for 20 sa palarong pambansa rather in 2020. Yes, I think sir 2017 ang last naton nga hosting of palarong pambansa sa Antique. Antique, yes, in Antique. That was the pre-pandemic nga palarong pambansa nga diri sa Region 6 or sa Panayon Guimaras na himo. Yes. So, isa pa gid sir, no, next week na ang aton nga closing sa aton nga school year 2025 to 2026. Yes, based aton sining official school calendar for our public schools, end of school year rights naton will be on March 30 to 31. Amo gining nakastipulate, no, sa aton sining official school calendar. Kung may makitaan kita nga mga private schools rather nga kag SUCs and LUCs nga nagakandak na sa ilang end of school year rights, it is based, no, sa ila sining official school calendar man nga ginpa-approve sa Department of Education during the opening of classes. So kita sa region, particularly sa aton sining mga public schools, sina-remind din nato, no, ang no correction policy amo ginang aton sining remind sa ila. So man, our end of school year rights must be conducted without any excessive spending, wala sa extravagant attire, and ika-conduct ini siya, no, sa isa sinika venue, usually within the school premises. So for example, ang quadrangle or ang gym, pwede na siya. Kung wala sang quadrangle or gym ang inang school, barangay hall nga malapit sa sina, pwede na dra i-conduct ang ila sining end of school year rights. But based on our information, halos na naman yung school naton may quadrangle or covered gym man. And because tama kainit ang atong sining panahon, Miriam, no, gina-reiterate man sa DepEd it must be conducted during the time nung hindi tama kapaang kag i-ensure man ang ventilation agud nga malikawan naton nga may participants kita, no, na maglain ng pamatsyag. And if ever nga kung tama gid kadamo ang tawo, the school head can coordinate, no, with the barangay officials, barangay health centers nga may jurisdiction sa sinanga school. Agud sila nga mag-station, no, sa isa sining first aid station, agud sini nga in case may maglain sa pamatsyag, may ara kita, no, sa mga medical personnel and officers on standby. So kita sa region nagpagawa kita sa monitoring tool to our division offices and schools, agud sini, no, nga ma-ensure naton nga compliant ang aton sini nga mga public schools with all the salient provisions sa pagkandak naton sang end of school year rights. Yun. Lastly, Sir Hernani, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Kita, no, sa DepEd Region 6, through the leadership of our Regional Director Cristito A. Eco, gahatagi kita, no, sang panginbulahan sa aton sining nga mga winners sa aton sining nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Tanan ninyo nga sakripisyo, pulaw bugtaw, mga pag-burn ninyo, no, sang midnight candles just to make sure nga you will
play your best during the regional meet, nagbunga na. And amo ng hambal nila one sampang, there are winners and there are losers. So this is not the end kung naperde ikaw sa Vibra, it's not the end of everything. There's still next year. Practice more, do more. Agud sinino nga next year, who knows, it's gonna be your time agud sini nga makakuha man sang gold medal sa palarong sa Vibra 2027. Sa atong sining mga graduates and movers for our end of school year rides, kita sa DepEd nag-congratulate kids sa inyo for this milestone nga na-reach ninyo sa inyo sining pag-traverse sa basic education system nato diri sa may Department of Education. This is gonna be a challenge for you to make a dent in your society, in your own little way, agud sining makabulig sa paghatag sa positive change sa aton sining society. And we know na mahimo niyo na because you are all champions diri sa may DepEd Region 6. Yun. With this, Sir Hernani, once again, thank you so much, Gid, sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. And good luck sa aton man nga pagpadulong sa Agusan del Sur for our Palarong Pambansa 2026. Madamo nga salamat, sir, and maayong hapon sa liwat sa imo. Madaming salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas sa pagdulong sa aton na sa pinaka-latest nga update sa DepEd Region 6. So may ara mga biyan sang intense training nga pagahiwato ang aton nga DepEd Region 6 sa mga nag-champion nato or those nga maga-represent sa Region 6 sa Palarong Pambansa. By the way, during sang speech ni Mayor Palmares gin-mention niya ini nga open ang facilities naton dira para nga mag-train ang aton nga mga kabataan before magpadulong sa Palarong Pambansa. And isalot lang naton mga biyanang aton nga uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang gimpahayag niya mga abiyano nga ti part sa sining sports complex miara pagid nga swimming pool nga pagapatukuron dira sa Pasig City and miara man sa mga sports complex sa iban pagid nga mga lugar diri sa aton sa Iloilo. Iniya makabulig para sa sports development sang aton kabataan kag sang aton man nga mga LG. So good luck sa aton nga mga student athletes. Excited kita kabay paano nga ma-sustain ini ang rank second runner up or rank 3 ang Western Visayas sa last year nga Palarong Pambansa. Ilang taon nato this year kiti with this edisyon hindi na naton kaupod ang Negros Occidental. So ilang taon nato basi ang Negros Island region maarangkaman sa aton nga Palarong Pambansa, but we are praying, we are hoping for the safety sang aton nga mga estudyante kag syempre mahun pagid or ma-enhance pagid ang ilang skills sa Palarong Pambansa more than the trophy and the award. Sa mga abyan sa mga benefits sa pag-join sa kabataan naton sa mga kaangay sining sporting event, ma-develop ang ilang sportsmanship, ang camaraderie, kag syempre ang ilagid nga skills ilang mga student athletes. Nabatian ninyo kaina mga beno ang pahayag ni Sir Roslan Pamplona sa mga aspiring dila nga mga atleta. Ikaw gid sa pag-usar sang cellphone. Instead, why not ma-focus sa isa ka sports event? Instead, we will spend time sa paghampang sang games sa cellphone kung sa computer. Kapag pang mga ginikanan na natin i-engage ang kabataan sa sports.
Philippine Standard Time, las 2 sa hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon sa programa Balita Sosyal. Sa luwa, thank you so much kay Sir Roslan Pamplona, ang aton nga gold medalist sa WIVRA Amit 2026, and kay Sir Hernan Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. Thank you man kanday Sir Vermor Aventura, aton nga partner technical dirino sa studio, and John Magallanes sa aton nga transmitter. Maayong hapon sa aton nga mga kauturan no dira nga nagatutok sa Facebook Live gag sa radyo sang o sa lilisuan sang ila radyo sa 585 AM. Maayong hapon kay Lorraine Serbo gikan sa Agdayaw, Pasig City. Mga biyan ako na lang gid si Morgan Grace Arinyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.